Bakit kaya si Senador Ping Lacson, na kilala nating dating PNP chief, matapang na pulis, investigador, veteranong senador, ayan nasa kanya lahat Anti-corruption no araw pa. Ayaw na ayaw niya ng mga insertion, PDAP at saka pork barrel ng araw. Bakit siya nagpatalo? Bakit siya bumigay? Ito po ay kaugnay nga ng pag-alis niya dyan po sa pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Although yan po ay sarili niyang diskarte, buhay niya yan, pero nanghihinayang lang ako dahil sa paniniwala ko na siya ay isang matapang na pulis, matapang na senador at kayang manindigan kahit na anong pressure, kahit na anong pang sabihin ng kanyang mga kasamahan. Dito po ay lumalabas na parang under pressure siya, hindi niya nakayanan na siya'y batikusin ng kapwa niya senador. Ako sa aking puntingin, aminin natin sa hindi, isa sa mga dahilan kung bakit lalo siyang uminit diyan sa kasenado at kanyang kapwa senador ay nung kanyang i-expose sa kanyang paniniwala na merong 100 billion pesos na insertion sa kasalukuyang budget 2025 na ginawa noong 19th Congress noong nakaraang taon na di umano sabit o may kinalaman ang halos lahat ng mga senador sa 19th Congress. Yan po yung isa sa mga posibleng naging dahilan kung bakit sumama ang loob ng kanyang mga kasamahan. Pero sa tingin ko, Senador Lacson, although yan i-discarte mo, wala kami magagawa, dapat panindigan mo, dapat pinanindigan mo ang iyong pagiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasi nga, tama ka naman. Kung merong insertion, meron kang paglaban sa graft and corruption, tama yun. Yun ang kailangan ng bayan ngayon. Pero dahil ikaw ay nagpa-pressure o ikaw ay nagpatalo sa kapwa mga senador na bumabati ko sa iyo, bumigay ka. So, sino ngayon ang natalo? Hindi lang ikaw. Kung hindi yung mamamayang Pilipinong naniniwala sa iyong kakayanan at dapat na pinanindigan mo ang trabaho. Alam niyo, ang Blue Ribbon Committee ay powerful na committee yan na nag-iimbestiga sa graft and corruption. Kaya tamang-tama sa iyong pagkatao. Anti-graft ka, ayaw mo ng korupsyon, kaya ka ginawang chairman at pinagkatiwalaan ni Senador Tito Soto, ang Senate President. Pero bumigay ka, ay anong mangyayari ngayon? Ayan po ang aking sariling opinion, interpretation sa nangyari. Opinion ko rito ay talaga pong nadala siya, na-pressure siya ng kanyang kasamahan. Dapat pagka leader ka o isa kang opisyal ng gobyerno, huwag kang padala sa anumang pressure ng kasamahan mo. Ang mahalaga, kapakanan ng taong bayan. Ang mahalaga ay ang mamamayan, hindi ang iyong kasamahan, hindi kung senador na kung sino-sino lang. Yan po yung aking opinion tungkol dyan. Ano pong inyong masasabi sa isyong ito? Okay? Well, itong issue naman po sa na sa mga Duterte pa rin. Nakakala ng mga Duterte ay safe na sa issue ng korupsyon si Sara Duterte, Vice President. Akala nila tapos na, akala ng mga DDS hindi na mapapag-usapan ng korupsyon. Hindi po. Kung merong korupsyon sa Executive Department, DPWH, sa mga senador at mga congressman, naunang pumutok at pinag-usapan, hindi pa tapos ang korupsyon sa Office of the Vice President. At siyempre, dyan po sa Department of Education. Kaya akala nila safe na yan. Hindi pa ho tapos yan. Kailangan ay panagutin pa rin ang lahat. Kasi ngayon, ang laban at gusto ng mamamayan, managot, makulong, bawiin ang pera ng bayan kahit kanino. Pangalawang Pangulo, Senador, Congressman, Contractor at District Engineer o Undersecretary, pinakamataas, o Secretary kung kinakailangan sa Department of Public Works and Highway. Yun po yung kailangan. Hindi pwedeng selected lang ho. Hindi pwedeng mamimili ang pananagutin. Hindi pwedeng mamimili kung sino ang magbabalik ng pera ng bayan. Hindi pwedeng
Mamimili lang kung sinong kakasuhan. Dapat lahat kasuhan na merong ebidensyang magpapatunay na sila ay sangkot sa korupsyon. Kasi wala tayong aasahan sa mga yan na mag-volunteer, na mag-resign. Sa tingin nyo, may magre-resign na senador, may magre-resign na congressman. Malabo yan. Para ho sa issue ng delikadesa, wala sila. Paninindigan at paninindigan itong si Escudero, sino ba mga pinangalanan? Escudero, Villanueva, at saka Estrada. Hindi ho magre-resign yung mga yan. Pili nga nila, paninira lang daw eh. Ganun silang kalakas ng loob. Okay. Isang issue pa pag-usapan natin. Ako nagtataka, pero alam ko, papaliwanag ko po sa abot ng ating kakayanan. Kilala naman natin Senador J.B. Ejercito, half-brother ni Jinggoy Estrada. Bakit siya ang nagpapaputok? Sa kanya nanggaling na merong 4 o 5 senador na nasa majority raw ang gusto nang umalis. Siya ay member ng majority. Dahil ba sa ang kanyang half-brother ay nadidiin na naman sa di umano'y pagkakasangkot sa graft in corruption, si Jinggoy Estrada. Kaya kanyang pinaputok na merong mga senador na ayaw na sa liderato ni Ping Lacson at saka ho ni Tito Soto. Yung bang sinasabi ni J.B. Ejercito ay para isalba niya ang Senado o para isalba niya ang kanyang kapatid o half-brother? O yung ba'y makakatulong sa bayan? Na kauupo pa lang ng Senate President gusto na naman palitan? Ito ba yung epekto ng nangingibabaw ay ang dugo or kapatid, half-brother, kaysa sa paglilingkod sa bayan? Kasi wala ako nakikitang positibong balita o magandang balita kung magagaling sa isang senador na membro ng majority ang ganyang klaseng pwedeng speculation o totoo. Kasi hindi nakakatulong yan sa liderato. Kung mismong membro ng majority under Risotto ang nagpaputok ng balitang merong gustong umalis, ano ibig sabihin nun? Sinasabotahin niya ang liderato. Sinasabotahin niya ang kailang grupo as majority. Hindi yan katanggap-tanggap sa liderato ng majority na yung mismong kakampi ang nagpakalat o nagkakalat, chismis man o totoo, para dibain ang leadership ng Senado sa kasalukuyan. Yan po yung aking opinion dyan. Kung halimbawa ba si Jinggoy Estrada hindi naiipit sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee dahil ilang beses ng pinangalanan, sa tingin nyo si J.B. Ejercito na kanyang half-brother magsasalita yan ng ganyan? Magpapaputok yan ng balita na merong 4 o 5 senador na nasa majority ang dismayado raw? Hindi. Pero dahil sa mga hearing na ginawa ng Blue Ribbon Committee under ni Lacson at saka ni Ping Lacson at saka ni Soto, ilang beses nabanggit ang pangalan ni Jinggoy Estrada na naman. Kung sabi nga nila, biro, o Jinggoy, safe ka na. Doon sa mga nakaraang hearing, hindi safe. Sa halip na diin pa. Di ba? Senador JB, ano bang pinanghuhugutan mo? Opinion at analysis lang po ito. Pero importanteng malaman ng taong bayan, meron silang basihan kung saan sila maniniwala. Ano ang pinanghuhugutan ng mga balitang nanggagaling sa inyo, at yan ang purpose ng aking mga paliwanag at opinion para naman magkaroon ng pwedeng dahilan ang mga nanonood kung maniniwala o hindi sa inyong mga pinagsasabi.